mga natulungan natin, tapos di natin na-expect na sa kanila pa magmumula yung mga ganong sasabihin against us, no? Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like ang updated sa ating mga bago-upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Team Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat mahihirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayon mga Kalingap, ito nga, di ba may bagong upload si Kalingap Rob nung sa kanyang personal channel na Kalingap na Rob Matubang. So sa mga di pa po nakasubscribe at di pa po nakakapanood ng video na upload ni Kalingap Rob, pasubscribe na po, Rob Matubang, ang kanyang channel para sa kanyang personal vlogs po at sa kanyang family vlog po mga Kalingap. So ayun nga, meron siyang upload doon na nakasama po si Carla Topular na napanood natin. Kung papanoorin po ninyo, nag-drive si Carla kasama ang family Matubang at ilang sa mga K-Boys. At may part doon sa vlog na yun, mga Kalingap, na nabanggit po ni Kalingap Rob na until now ay talagang pag naaalala po niya yung nangyari, talagang nasaktan po si Kalingap Rob. And knowing Kalingap Rob, si Kalingap Rob po ay hindi basta-basta naapektuhan ng mga bashing at paninira, mga fake news sa kanya. Kapag yan ay galing sa ibang tao at pag yan ay galing sa mga bashers, hindi po yan pinapansin ni Kalingap Rob, hindi po siya nagpapa-apekto. Pero itong nangyari nung nakaraan, although tapos na po yun mga Kalingap, huwag na nating ungkat-ungkatin pa o sisihin kung sinong nagkamali. So focus lang po tayo dito sa video clips na papanoorin po natin para maging awareness at para paalala rin po sa ibang mga beneficiary at sa pamilya ng ibang mga beneficiary na maging maingat sa lahat ng bagay, ng kilos at sasabihin, lalo na kung ito ay patungkol kay Kalingap Rob o sa Team Kalingap. So bago rin pag-usapan yun mga Kalingap, panoorin muna natin tong video clips na to galing sa vlog ni Kalingap Rob. So ito po mga Kalingap. So mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na to, ito muna po ako habang nagpapahinga po tayo doon sa kabila kasi ayan, grabe na po, toxic, puro disappointment, mga natulungan natin tapos di natin na-expect na sa kanila pa magmumula yung mga ganong sasabihin against us, no? Okay lang kung sa ibang tao magmula sa mga bashers natin, pero pag nagmula mismo sa loob ng ating tahanan, like ng Kalingap community, tinulungan natin, pinabahayan, sa kanila mismo magmumula yung mga salitang talagang nakakasakit ng damdamin, iba na po sa pakiramdam yun. At itunuring natin na kapatid, kapamilya, hindi po iba ang turing natin sa kanila, totoo po yung pagtulong natin, pabahay natin, walang sponsor, kahit walang sponsor po, tuloy yung pabahay natin. Nagkaka-sponsor lang po tayo sa mga love team na talagang sikat like Etsy, Jomcar, pero yung mga pabahay natin, maliban doon, wala po tayong sponsor. Kaya yun, sana maintindihan nyo po na ngayon, dito muna ako focus sa family ko, at least ang pamilya ko, hindi ako bibiguin. At least sila talagang totoo, pamilya ko na yan syempre. Kaya sana maintindihan nyo po na nakafocus po muna ako dito sa aking family. So ayun po mga Kalingap, so kanina nga nabanggit po natin na si Kalingap Rob po ay hindi basta-basta nagpapa-apekto sa mga paninira, sa mga bashing, sa mga fake news, sa mga negative comments, o kahit ano pang nakapost sa social media. Hindi po dyan basta-basta nagpapa-apekto si Kalingap Rob, and hindi po niya yan basta-basta pinapansin. So, dito po sa napanood mo nating video mga Kalingap galing sa vlog ni Kalingap Rob sa Rob Matubang, ay iisipin po natin, pag-uusapan po natin, bakit nga kaya mga Kalingap, kahit nakapagpatawad na si Kalingap Rob, kahit na nagkaroon na siguro ng paghingi ng paumanhin, ng tawad, ang kabilang panig, ay talagang andun pa rin po yung sakit. Kumbaga po may lamat na at sobrang naapektuhan din po si Kalingap Rob na
naging sanhi po ng paglaylo muna doon sa main channel ni Kalinga Prab. Although, alam naman po nating lahat mga Kalingap na hindi lang po yan yung dahilan kung bakit po naglaylo si Kalinga Prab sa main channel. Kumbaga po, mas lalo lang pong nagkaroon ng reason si Kalinga Prab na magpahinga muna at mag-relax at mag-focus muna sa family o sa kanyang mental health. Kasi nga mga Kalingap, alam naman po natin na si Kalinga Prab po ay medyo na toxic na sa mga issues, mga bangayan, sa mga awayan, doon sa mga upload niya sa main channel. Kaya nagkaroon si Kalinga Prab ng idea na siguro it's time for him to rest muna doon sa main channel at maglaan muna ng time sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya. Kaya nagkaroon ng idea si Kalinga Prab na gumawa ng kanyang personal channel na Rab Matubang. And mas lalong nag-trigger sa decision po ni Kalinga Prab itong nangyari po mga Kalingap na masakit na salitang nanggaling sa kapamilya ng beneficiary. So ayun nga, sabi ni Kalinga Prab, okay lang sana kung sa mga bashers, kasi hindi niya naman pinapansin ng mga bashers o mga kung sino man mga anti-Kalingap na hinira, ini-ignore lang po ni Kalinga Prab, hindi po niya yung pinapansin. Pero this time na nanggaling yung masakit na salita daw sa kapamilya, kamag-anak ng isa sa mga beneficiaries ni Kalinga Prab, ay talagang masakit. Iba po yung sakit, talagang dinadala po ni Kalinga Prab yung sakit. At hindi rin mapagtanto ng mga taga-suporta o hindi rin maisip ng mga taga-suporta at nagmamahal sa Kalingap, kay Kalinga Prab, kung paano nangyari yung ganitong klaseng mga salita, bakit ito lumabas, bakit nagkaroon ng ganitong klaseng di ba guys, natulungan, na bago ang buhay, pero may nasabi pa rin. So, yun ang malaking palaisipan sa mga taga-suporta na nakita si Kalinga Prab nasaktan, and nasaktan din yung mga nagmamahal at sumusuporta kay Kalinga Prab. So, narinig natin kay Kalinga Prab na yun yung pinakamahirap sa part ng isang charity vlogger na makatulong sa mga hindi niya kamag-anak, hindi niya kaano-ano, matulungan yung mga nangangailangan, pero sa kabila ng yun ay meron pa rin nasasabi, naririnig, at worse ay masasakit na salitang natatanggap doon sa kamag-anak. So, sana po ito po ay magsilbing paalala, aral sa lahat na mag-ingat po tayo sa lahat ng sinasabi, kino-comment, pino-post. Hindi lamang kay Kalinga Prab, hindi lamang patungkol sa Kalingap, lalong-lalo na rin sa mga beneficiary. Sa mga bashers dyan, sa mga anti-Kalingap dyan, na hindi naman kilala personally yung mga beneficiaries, hindi naman kilala personally yung mga kasamahan natin sa Kalingap, hindi naman kilala personally sila Kalinga Prab, tapos ang daming nasasabi. Mag-ingat po kayo sa inyong mga bibitawang salita, kasi once makasakit po kayo ng damdamin, maaring patawarin, pero hindi makakalimutan. Mahirap po yun mga Kalingap. Kaya ingat po, lalong-lalo sa mga kamag-anakan ng mga beneficiary na hindi naman po hinihingi na tanawin yung malaking utang na loob. Kumbaga po talagang ibigay lang naman po natin sana kahit yung respeto man lang sa Matubang family at lalo na sa Team Kalingap, kila Kalinga Prab, yung respeto. Ibigay po natin yung respeto mga Kalingap. So yun lamang po at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.